Hello everyone. Now I'm going to discuss about the critical money lessons taught by the COVID-19 crisis. But before I will continue, I would like to take this opportunity to thank all of you for your continued support, and I will promise that I will continue make video like this about financial education, about investment, about financial freedom. And for those of you who are new in the channel, I am Region, and I would like to invite you to watch this video. Please stay tuned. Click here to subscribe. So we have 10 critical money lessons taught by the COVID-19 crisis that I think that we need to learn. I will discuss each and every one of these one by one para kahit paano maintindihan natin. Please follow me. Number 1, we must have emergency fund enough for 6 months of our expenses. So what does it mean? It means that dapat meron tayong natago or tinago na fund, na money, para magamit natin just in case na meron tayong emergency fund. Like now, meron tayong crisis, meron tayong lockdown, na pwede natin magamit para tayo makasurvive. So yung advice is that dapat meron tayong 6 months of that expenses. So for example, meron tayong expenses na 20,000 per month. Okay, so within 6 months, dapat meron tayong how much? 120,000. So yung fund na to, ito yung gagamitin natin para tayo makasurvive just in case na may mga darating sa buhay natin na hindi inaasahan. Like now, meron tayong lockdown, meron tayong health crisis, para tayo may magamit na pera at may bili ng mga groceries, mga foods, para tayo makasurvive. Not only na merong health crisis or mayroong pandemic. Okay? Kasi minsan, may dumarating sa buhay natin like walan tayo ng trabaho. So, kung walan tayo ng trabaho, it means that walan tayong sahod. Kung wala tayong sahod, wala tayong mabili na mga pagkain. Wala tayong pera na mga spend para sa mga expenses natin. So, dapat mayroon tayong emergency fund enough for 6 months na makasurvive tayo para mayroon tayong time para makahanap ng bagong opportunity, bagong trabaho, bagong business, bagong source of income. Okay, within 6 months. So, number 2, save money and money will save you. So, ngayong may health crisis tayo, mayroon tayong pandemic, mayroon tayong lockdown, hindi natin ma-realize kung gaano ka-important yung savings. Okay? So, yung advice is that only spend what is left after savings. What does it mean? It means that, for example, mayroon kang income na 30,000 per month, and then gusto mo na mag-save ng 20,000 per month, then yung 20,000 na to sa income mo per month, dapat i-set aside mo sa gawin mo savings, and then yung natirang 10,000, ito lang yung spend mo sa mga expenses mo. Okay? Kasi kung hindi natin gawin to, like for example, hindi tayo mag-save, okay, kung ano lang yung matira sa expenses sa kita natin or sa income natin sa buwan na yan, okay, yan lang yung gagawin natin na savings na alam naman natin lahat na hindi mangyayari. Kasi minsan hindi natin makontrol yung sarili natin, galat tayo ng galat, kaya nauubos yung income natin. At saka after matapos yung buwan, instead na may savings ka, mayroon ka pang utang kasi bumili ka ng bagong gamit. So yung advice is that kung may income ka, dapat iset aside mo na yung savings mo, then kung ano yung matira, yan lang yung spend mo. Yan yung importance ng savings. Number 3, best to have zero debt. If you cannot pay cash, you can't afford it. Nothing beats peace of mind. Pag wala kang utang, mayroon kang peace of mind. Wala kang iisipin next month na babayaran kasi wala kang utang. Kahit meron tayong tinatawag na good debt and bad debt, okay, mas maganda pa rin na wala kang utang. Which is, I will make another video for this, good debt and bad debt, na magagamit natin yung debt or utang para sa ating mga investment. So for those of you who are new in this channel, please consider to subscribe and hit this notification bell para ma-notify kayo just in case may mga bago kaming mga updates, may mga bago kaming uploads. So going back,
best to have zero debt. Okay? Kung hindi mo kailangan yung isang bagay, saka wala kang pera na enough na pera para mabili yung isang gusto mo, saka hindi mo naman kailangan yung bagay na yan, it's better na wag mo na lang bilhin. Huwag ka na lang mangutang para bilhin yung isang bagay na gusto mo na hindi mo naman kailangan. So it's better na wala kang utang kaysa mangutang ka at saka may alalahanin ka or may iisipin kang babayaran every month. So ito yung lesson number 3. And number 4, avoid unnecessary spending. Forget sale price. Everything is 100% off when you don't buy it. Don't waste your money on things that you don't need, even if they are cheap. Every peso counts. Yeah, especially now na meron tayong crisis. Every peso counts. Okay? So avoid unnecessary spending. Actually, meron akong advice dito. Meron akong strategy dito na ginagawa ko at saka ginagawa namin ni Mrs. Yung, for example, merong mga sale sa mall. Merong isang place na nagpa-bargain ng mga gamit. Yung ginagawa namin ay hindi kami pupunta. Kasi pag pumunta ka sa isang lugar na may sale at saka makita ka na isang gamit na gusto mo, which is hindi mo naman kailangan, pero dahil sale, mura, sa tingin mo mura, ay bibilin mo. Ito yung kailangan mo i-avoid. Kahit naka-sale yan na 50%, it doesn't mean naka-save ka ng 50%. Nag-spend ka ng pera mo para pinayad mo sa 50% na price. Okay? For example, yung price ng isang bagay na binili mo is 100 peso. Okay? Dahil 50%, 50 pesos na lang. Sa tingin mo na naka-save ka ng 50 pesos. Pero actually, instead naka-save ka, nagbayad ka pa ng 50 pesos. So kung hindi mo bilhin mo yan, lahat ng bagay na yan is 100% off. Ito yung sinasabi, everything is 100% off when you don't buy it. So ito yung advice ko na pag mayroong sale, huwag kayong pumunta. Kasi kung pupunta kayo, may makita kayong bagay na gusto nyo, na sa tingin nyo maganda, sa tingin nyo mura, bibili nyo, which is hindi nyo naman kailangan. At saka yung pinaka-worst pa, wala kayong nalagyan sa bahay nyo. Avoid spending. Avoid going to the place na mayroong sales. So number 5, learn to budget. It is telling your money where to go instead of wondering where it went. Actually, nangyari siguro sa atin lahat to, na kukuha ka ng pera, mag-withdraw ka ng pera sa ATM or sa bank for 1 day, 2 days. Pag tingin mo ng wallet mo, wala ng pera. At saka, tatanungin mo sarili mo, tatanungin mo yung partner mo na kung saan na yung pera. Kasi hindi mo alam kung saan na pumunta yung pera. Okay. Ito yung sinasabi nila na learn to budget. Kailangan mo malaman kung saan pupunta yung pera mo. Okay? For example, meron kang 20,000 na budget. Isang buwan, 5,000 para sa utilities, 5,000 para sa pagkain, 5,000 para sa allowance ng mga anak mo, 5,000 sa other expenses. Dapat mo malaman kung saan mo gagamitin yung pera mo na naka-base sa mga priorities mo. Kasi kung wala ka nito, okay, gastos ka na ng gastos. After 1 month, naubos yung pera mo at saka hindi mo alam kung saan pumunta, wala ka pang savings. Siguro meron sa atin na tinatanong yung sarili na malaki yung kita pero kulang pa rin. Kasi hindi mo alam kung paano mag-budget. Okay. Yung ibang tao, maliit lang yung kita pero cash siya sa mga expenses nila at saka may savings pa sila after matapos yung buwan. Kasi alam nila mag-budget. Ito yung power ng mag-budget ng pera. Okay? So, number 6. If we buy things that we don't need, we will have to sell things that we need. Okay? Ito yung mga bagay na gusto mong bilhin pero hindi mo naman kailangan. Like for example, bibili ka ng bagong cellphone, which is meron ka pa namang cellphone na ginagamit. So, bibili ka ng bagong cellphone kasi bago at saka latest. So, dahil latest at saka gusto mo, binili mo, yung pera mo, binayad mo para makabili ka ng cellphone. So, anong nangyari?
after 1 week, after 1 month, okay, nagkaroon tayo ng health crisis, wala kang savings. Instead na binili mo sana ng cellphone na hindi mo naman kailangan, okay, yung pera na to, mabibili mo ng mga essential things like groceries, foods, at saka magamit mo sa mga bagay para makasurvive ka. So ngayon, dahil binili mo na ng cellphone, wala ka nang mabili na mga foods na, at saka aasa ka na lang sa government. Ito yung sinasabi na number 6. Kung hindi mo kailangan yung isang bagay, wag mo munang bilhin. Okay. Pero kung may pangbili ka, bilhin mo. Kaya tayo sa atin ng financial education para magkakaroon tayo ng financial freedom, magkakaroon tayo ng pera para mabili natin yung gusto natin. Pero for the meantime na wala kang pera or yung pera mo ay tama lang, wala kang savings, pag wala kang savings, wag mo munang bilhin. So kasi hindi natin alam na yung mga situation na darating sa buhay natin, yung mga pangyayari na darating sa buhay natin, like ngayon, mayroong lockdown, kung wala tayong savings, kawawa tayo. Kawawa yung family natin. Okay? Don't buy things na hindi mo naman kailangan. Instead na bilhin mo yung bagay na yan, i-save mo na lang yung money mo. Lagay mo sa savings account mo o lagay mo sa emergency fund mo. Or just in case may mga emergency, like now, ay magagamit ka. Or kung may emergency fund ka na, ilagay mo na lang yung pera sa investment mo. Okay. Pretending to be rich can make us poor. Must learn to live below means. Don't go broke trying to look rich. Act your wage. Actually, mayroon akong nakikita nito usually sa social media. Gusto bumili ng mga bagong bagay, bagong cellphone, bagong bag, bagong damit para may i-post sa social media, which is hindi mo naman kailangan, which is sobra na sa budget. Okay? So, ang nangyayari, bili ka ng bili ng bagay at saka ubos na yung savings mo, ubos na yung income mo. Ang mangyari, minsan uutang ka sa ibang tao, sa mga lending companies na matataas yung interest para na makabili ka ng bagay, para maipakita mo sa ibang tao na may bago kang gamit. Okay? Para lang magpakita sa kanila na mayaman ka. Dahil may bago kang bagay, which is hindi mo naman kailangan. Okay? At saka hindi mo naman kaya. Okay? Don't pretend to be rich. It's better to be humble than to pretend to be rich. Okay? Pero kung kaya mo, go for it. Bili ka ng bili. Pakita mo sa tao na mayaman ka. Pag hindi mo naman kaya, mas maganda na huwag mo na lang pilitin. Okay? Huwag mo na lang pilitin kasi ikaw rin magsasuffer sa huli. Okay? Kasi kung wala ka ng pera, ang mangyari, ihiram ka sa ibang tao para maibili ka ng bagay na hindi mo naman magkailangan para masatisfy yung needs mo. So, number 8, money is not everything, but we cannot deny the fact that we need money for our family. I agree that money is not everything. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Pero alam naman natin lahat na kailangan natin yung pera para makasurvive. Kailangan natin ng pera para mabigay natin yung gusto ng family natin. Masatisfy natin yung needs ng family natin. Kasi mahal natin sila. Okay? So, we always need money. Which is why na nagsastudy tayo ng financial education para magkakaroon tayo ng financial freedom para mabigay natin yung gusto ng family natin, para ma-achieve natin yung goal natin sa buhay. Okay? Money is not everything. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Pero kailangan natin ng pera para makasurvive. Kailangan natin ng pera para mabigay natin yung gusto ng family natin kasi mahal natin sila. Bigay natin yung magandang buhay sa kanila kasi mahal natin sila. Okay? So number 9, diversify
your investment portfolio to mitigate risk. Ito yung sinasabi nila na huwag mo ilagay lahat ng investment mo sa isang business. Dapat i-diversify mo yung pera mo. Just like yung sinasabi nila na don't put all of your eggs in one basket. Kasi pag masira or pag malaglag yung basket na yan, may sira lahat ng mga itlog, wala ka na makain. Pero kung ilagay mo yung ibang itlog sa ibang basket, pag malaglag yung isang basket or masira yung isang basket, meron ka pang ibang itlog na makakain. So what does it mean? It means na, for example, mayroon kang business, transportation, like now, yung public transportation is going down, walang kita kasi stop lahat ng public transportation. Okay, pag may investment ka sa isang public transportation, that is 100% na malugi ka. Okay? Pero kung kahit nag-invest ka sa transportation, pero hindi lang sa public transportation, meron ka ring delivery. Which is yung delivery ngayon, maganda yung kita nila kasi mura yung gasolina at saka mabilis yung travel nila kasi walang traffic. Okay? Kahit nag-stop yung private transportation ngayon, pero kung may investment ka sa delivery, maganda yung kita ngayon, maybe maka-break even ka or maybe may kita ka pa. Even natalo ka sa isang business, kumikita ka naman sa ibang business. Ito yung sinasabi sa number 9 na diversify your investment portfolio. Huwag mo ilagay yung investment mo sa isang business. Okay, ilagay mo sa iba. Para kung malugi yung isang business, meron ka pang ibang business na kumikita. Okay. And number 10, prepare your will and timely complete your nomination formality. Ito yung number 10 na actually hindi ko gusto na pag-usapan to, pero sa nangyari ngayon, which is meron tayong health crisis, kailangan nating i-discuss ito. Kailangan natin na mag-prepare ng last will and testament natin. Kailangan natin makausap yung mga attorney natin kung mayroon tayong mga business, mayroon tayong mga assets. Okay? Kasi pag mawala ka na, yung mga asset na to, yung mga property na ito, pupunta sa family mo, sa wife mo, sa wife mo, sa children mo, o sa mga close relatives mo. Pero kung wala kang last will and testament, yung mangyari is papasok yung attorney, papasok yung government, okay? At saka yung family mo, instead na mahati nila yung property mo, magbabayad muna sila sa attorney and sa government, and which is very expensive before nila mahati yung property mo. At saka yung iba, nangyayari nito pag wala kang will and last will of testament, yung nangyayari is that yung family mo ay nag-aaway-aaway kasi wala kang iniwan na will kung saan mapunta yung mga property mo. Okay. Kung sino yung gusto mo na mag-manage ng property mo. Okay. Ito yung nangyari. And I am also planning to make another video for this on how to prepare your will and including insurance para maging secure yung property mo. Para hindi mag-away-away yung mga family mo kung mawala ka na, para hindi maggastos ng malaki yung family mo kung gusto nilang hatiin yung property. Hindi kasi natin alam na kung kailan tayo mawala. So dapat tayo maging prepare para sa self natin and para sa mga maiwan natin na mahal sa buhay. Okay? This is the 10 critical money lessons taught by the COVID-19 crisis, and I hope na mayroon kayo natutunan sa lesson na to. At saka ilagay natin sa puso at sa isip yung mga lessons na to, kasi ito yung mga lessons na makasave sa atin during sa mga situation na hindi natin inasahan. During sa mga emergency situation like now, na mayroon tayong lockdown, mayroon pandemic, mayroong health crisis. Okay?
So thank you very much, and if you like this video, please give us a like, and also if you have any comments, kung sa tingin nyo kulang yung mga lessons na nilagay ko, may mga idea kayo, please put in the comment section below. And I would like also to invite all of you, for those who are new in the channel, to please subscribe in our YouTube channel and hit this notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago kaming updates. Thank you very much, and God bless.